Malinaw ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Good morning sa lahat ng mga followers, subscriber, sa lahat ng mga gwapo at mga ganda dyan na nakasubscribe sa channel na ito, lalo na sa mga Baptist Christians na nakafollow sa atin. Maraming salamat sa pag-share nyo ng link. At sa ngayon ay muli tayong mag-open ng topic na kung minsan nalala ko dati na-quote ng ang verse na ito, na-quote ng isang Calvinistic ang identity, Calvinist. At ang pagka-quote niya nito, maririnig mo sa kanya na about sa doctrine of sovereignty and then sa kaligtasan. So i-check natin ang verse na ito kung ano ang kanilang ibig palabasin ng verse na lagi nilang ina-assert na about God's sovereignty, irresistible grace, mga ganyan. So basahin natin, hindi tayo magtatagal. Basahin natin ang Daniel chapter 4 verse 30. Tandaan nyo kapatid, ganito. Ang Daniel chapter 4 verse 30, pinaka the most love and favorite verse ng Calvinism. Dito nila kinukuha ang doctrine of sovereignty of God and irresistible grace sa salvation. Dito sila kumuha ng idea na nag-promote sila ng irresistible grace to salvation at doctrine of election, kumbaga, sa verse na ito, na sa kanilang belief, ang verse na ito, ang tao impotent, walang magawa, walang kakayahan. So basahin po ang Daniel chapter 4 verse 30. Ito ang nakasulat. And all the inhabitants of the earth reputed as nothing, and he do it according to his will in the armies of heaven. And among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? So para mas madali natin maintindihan, ang Diyos sa kanilang interpretation sa earth, walang magawa kung ano man ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga plano. Ang tao nakatunganga lang, kumbaga, naghintay lang. At ang tao raw sa kanilang belief, hindi siya pwedeng magtanong na anong ginagawa mo, di ba? Parang pinapalabas nila nga kung anong gawin ni Lord sa kanilang message, sa gawin ni Lord na mga plano. Ang tao parang wala nang kakayahan na mag-object. Na ang tao daw walang karapatang magtanong kung anong ginagawa mo, ano ba yan? So ito ang verse na ito ng Daniel chapter 4 verse 30, heartily na twist ng Calvinism ito sa dahilan, una, ipinasok nila ang doctrine ng salvation dito na wala ka nang makita, doctrine of salvation. Dito nila ipinasok ang irresistible grace na ang kaligtasan ng Diyos hindi mo ma-reject dahil daw sa sinabi ni Nebuchadnezzar, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? So pinasok nila ang sovereignty of God, which is correct. Makita mo sa verse na yan. Palangwa, pinasok nila ang irresistible grace sa salvation, which is wrong. Kasi pag binasa mo yan, wala kang makita sa book of Daniel chapter 4 about salvation ang pinag-uusapan dyan. So dito, sa verse na ito, na according sa kanila, ang passage daw ito ng Daniel chapter 4 verse 30, ang theory ng kanilang irresistible grace na ang makasalanan daw, once na ipahayag ni Lord ang kaligtasan, ay wala na siyang kakayahan na i-refuse ang salvation, especially isa ka sa mga elect. Pag tinawag ka raw ni Lord sa appointed time, hindi mo ito ma-refuse, hindi mo ma-reject. So ang verse na ito, kapatid, kung titignan mo ang Daniel chapter 4 verse 30, nagpo-promote ito ng sovereignty of God in politics. Ang sovereignty of God toward the nations
at wala kang makita na light na sovereignty of God sa salvation. Dito ka lang mag-focus sa Daniel chapter 4 verse 30. Kasi ang sovereignty of God, doctrinal yan, nasa Bible yan. Kung basahin mo ang Salmo 103 verse 19, Daniel 4 verse 35, especially Psalm chapter 22 verse 28, ang tatlong verse na yan, nagsasalita yan about sovereignty of God. Specifically, ang Daniel chapter 4 verse 30, it is sovereignty of God, sovereignty of God in politics toward nations. So ito ang verse na ito, na twist ng Calvinism, na reverse nila, pinapunta nila doon sa salvation. Na parang pinapalabas nila na si Nebuchadnezzar may alam sa kaligtasan, kaya nasabi niyang ganun. Samantala si Nebuchadnezzar, isang hari, ang iniisip ni Nebuchadnezzar ang kanyang bansa. Kasi ang nagkukwento lang ng kaligtasan about salvation, mga believers lang naman yung nag-uusap patungkol kaligtasan. So tignan natin kung ano ang concept ni Nebuchadnezzar, kung bakit sinabi niya ang Daniel 4 verse 30. So dito sa verse na ito, very clear pag binasa mo ang book of Daniel, nag-warning na ang Diyos kay Nebuchadnezzar na kung hindi siya magsisi ng kasalanan, magpakita ng awa sa mga pobre, sa mga mahihirap, ang kanyang kingdom immediately i-remove ni Lord. Yun ang number one, pag hindi siya magpakumbaba, ang kanyang kingdom i-remove ni Lord, ibigay sa iba. Pangalawa, kung magpakababa siya ng konti, kahit lito lang, magpakababa siya, ang kanyang kingdom ma-remove pero mas matagal. Kumbaga may extend ang kanyang kaharian, kasi ang power hindi naman yan pang matagalan. Kung ikaw king, hindi naman habang buhay nandyan ka, tinatanggal din sa iyo yan. Dito sa verse na ito, ang gusto lang ni Lord na magpakababa si King Nebuchadnezzar para ang kanyang kaharian tuloy-tuloy, ma-extend ang kanyang power. Pero ang nangyari dito, si Nebuchadnezzar hindi siya nagsisi, hindi siya nagpakababa. Ang katunayan, nagyabang pa. Di ba nag-boast sa Daniel chapter 4 verse 30, sinabi niya, "Is not this great Babylon that I have built?" Di ba? Ipinagmalaki niya na ang Great Babylon na established, na founded at naging great nation ang Great Babylon sa kanyang sariling kapangyarihan, sa kanyang position of power, sa kanyang political power. So, walang chance ni Nebuchadnezzar, hindi siya nag-isip na magpakababa, hindi siya nakinig sa advice ni Lord. So, ang nangyari dito sa verse na ito, na binigay ni Lord sa iba ang kanyang kapangyarihan. So, ang Daniel chapter 4 verse 30, sino makapagsasabi na ang salita ni Nebuchadnezzar inspired? Kasi yung chapter 4 verse 30, hindi si Lord nagsalita ito, si Nebuchadnezzar. "And all the inhabitants of the earth reputed as nothing, and he doeth according to his will in the armies of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or unto him. What doest thou?" Hindi ang Diyos ang nagsalita ito, si Nebuchadnezzar. Tandaan nyo lagi yan. Dito kasi, sa verse na ito, na-realize ni Nebuchadnezzar, hindi ang kaligtasan, kundi na-realize niya later, na ang power pala na gift ni Lord sa mga politiko, ang political power, ang gahomo sa politics, ano yan nasa kamay ng Diyos yan. And then na-realize ni Nebuchadnezzar, sino mag-isip sa inyo ng words ni Nebuchadnezzar inspired? Sino? Kasi alam natin, ang words niya, ang sinabi niya, totoo. Pero sino magsabi na inspired ang words niya? Kasi na-realize ni Nebuchadnezzar yan later, na ibalik ni Lord ang power sa kanya. Kasi ang totoo, walang kapangyarihan sa lupa na pwedeng mag-supersede sa power ng Diyos. Kahit ano pang power meron ka dito sa sanlibutan, hindi mo pwedeng lamangan, hindi mo pwedeng kontrahin ang power ni Lord. Kahit ikaw pang presidente, kahit ikaw pang king, ang iyong power limited. Na-realize ni Nebuchadnezzar later. And then si Nebuchadnezzar sa huling buhay niya, na-realize niya nga ang Diyos pala sa kanyang sovereignty,
nakikialam sa affairs ng tao. Nag-i-intervene in Lord sa buhay ng tao kasi yung sovereignty of God, mabasa mo yan sa Salmo 103 verse 19, sinabi dyan, "The Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all." So si Lord, meron siyang nag-i-intervene siya sa affairs ng politics. Ano siya, kinokontrol niya. Siya ang gumagawa ng paraan, trabaho niya. Kasi nga, ang kanyang supreme power, nagtataglay siya ng isang kapangyarihan sa politika na siya ang nagmamanage. Yun ang sinasabi ng Salmo 103 verse 19. At sa verse na ito, nakikita ni Nebukadnezar na ang kanyang gahom, ang power niya, ang kanyang kapangyarihan sa politics, hindi makasupersede sa gahom ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. And then later, na-realize kasi ni Nebukadnezar ang kanyang kasalanan, na hindi naman talaga siya ang supreme being sa kanyang panahon, mayroong isa pa, ang Diyos. At dito sa verse na ito, alam ng Diyos ang pride ni Nebukadnezar, na ang glory ni Nebukadnezar lumagpas na doon, umabot na sa kalangitan. And then, ang pronouncement ni Lord dahil sa kanyang kasalanan at kayabangan, ang pronouncement ni Lord hindi ma-prevent ng political power ni Nebukadnezar. Powerless si Nebukadnezar. And then si Nebukadnezar later sa buhay niya, na-acknowledge niya nga walang political power can defeat the power of God. Yun ang realize. Si Nebukadnezar, walang inisip na kaligtasan ng kaluluwa dyan, tulad ng pinapalabas ng Calvinism. Ina-apply nila ang Daniel 4 verse 30 sa kaligtasan ng tao. Bakit? Pastor ba si Nebukadnezar? Believer ba yan? I-apply mo yan sa kaligtasan ng tao? Si Nebukadnezar, king yan naturalmente. Very obvious na si Nebukadnezar nagsasalita about politics. Hindi siya nagsasalita about salvation kasi walang knowledge si Nebukadnezar dyan. Pangalawa, far from the theory, sa Calvinistic distortion ng verse na ito na ipapasok noong grace of God na hindi ma-resist ng tao, yun lagi ang makikita mo sa kanilang interpretation. Kasi nag-isip sila siguro na ang Daniel 4 verse 30 ang nagsasalita dito Diyos, kaya pinasok nila yung irresistible grace sa salvation. Nakalimot sila na ang nagsasalita sa Daniel 4 verse 30 si Nebukadnezar king. At si Nebukadnezar, wala sa isip niya ang kaligtasan, ang kaluluwa, ang iniisip niya, ang gahom niya, ang power niya sa politics, kung paano ma-maintain. And then na-realize niya na kanya palang political power, hindi kaya ang kapangyarihan ng Diyos, cannot supersede the power of God. Kasi si Lord, He is the King of Kings. And then sa verse na yan, sa Daniel chapter 4 verse 30 to 35, si Nebukadnezar, wag mong iisipin na nagsasalita siya ng irresistible grace sa salvation. Walang isip si Nebukadnezar na ganun. Pangalawa, si Nebukadnezar, itong tandaan natin, ang Daniel chapter 4 verse 30, nagsasalita si Nebukadnezar about God's supremacy in political affairs. Yun ang tama. Hindi siya nagsasalita about God's supremacy in toward the salvation for men. Walang ganun. So sana maintindihan nyo ng Daniel chapter 4 verse 30, it's all about politics, position of powers sa politika. Hindi ito about sa irresistible grace na kaligtasan na iniisip ng Calvinism. Walang ganun. So sana i-apply natin ang Bible sa tamang pagkaunawa. Sana maintindihan natin na kung ano talaga ang katotohanan. So God bless you brothers. To God be the glory alone.